Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong pong lahat. Magandang umaga din po, Father. Pamustahin ko lang po. Malinaw po ba yung audio? Hindi po masakit sa tenga? Malinaw din po ako magsalita. Kasi ngaw-ngaw lang ako na ngaw-ngaw, tapos wala pala kayong naririnig, no? Naintindihan. Kasi mahalaga po na ipapahayag namin, na ipaparinig ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbasa, no, at yung ating pong pagninilay para hindi naman masayang, no, yung inyo pong paggising ng umaga. Ako po pala si Father Douglas Badong. Ako po ang bagong talaga na maglilingkod bilang pari dito po sa ating parokya. So makakasama niyo po ako ng sabihin nating 4 na taon o 6 na taon kung kakayanin. Kaya sama-sama po natin at nawa may pagdasal niyo po na talagang maibigay ko po ang kung ano ang inihingi sa akin bilang pari habang ako po ay naririto sa tahanan ni San Jose. Ngayon, pagtuunan po natin ng pansin itong aral na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang madamot. Di ba kayo nag-toothbrush? Nahihiya kayong magsalita. Pag pinagninilayan ko po noon, kung kailan, ako po kasi ay nagtrabaho pa ng 10 taon bago po ako pumasok sa pagkapari. At napapansin ko noon, parang mas mabait ako nung wala ako kumpara doon sa medyo kumikita na ako. Napapansin niyo po ba yun? Nung wala, no? Nung naghihikahos pa, talagang, sabihin lang natin, mabait pa ako noon. Generous ako noon. Madaling lapitan. Madaling hingan. Pero nung nagtatrabaho na ako, kumikita na ako, parang napapansin ko, doon naman ako natututong maging madamot, magtago, maglihim. Yung bang, di ba, pag may humingi sa inyo ng tulong, sasabihin ninyo wala. Pero mayroon. Akala mo lang, wala. So mas natututo tayo magsinungaling kung kailan meron na tayo.
Naranasan niyo po ba yun? So, bakit ko nasabi na mas mabait ako nung wala? Kasi nung wala, totoong wala. Pag may humihingi, wala talaga eh. Ito lang ang kaya, ito lang ang mayroon. 10 piso, 20 pesos. Kasi wala talaga. So, totoo. Genuine. Gusto mo man tumulong, pero wala talaga eh. Hanggang dito lang. Pero nung kumikita na, sumasahod na, siyempre nagsisave ka na, nakakaipon ka na, at yung utak mo nandun sa may pinaglalaanan ako, may pinag-iipunan ako. Kaya kapag may humingi sa akin, no, sa bahay namin, yung mama ko, mga kapatid ko, pag may humingi sa akin, o kahit yung mga kaibigan, nagsisinungaling na ako. Wala. Pero yung totoo, mayroon. So, bakit nagkakaganon? Kasi ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, di ba? Mas pinuri ni Jesus yung ibinigay ng babaeng balo kaysa doon sa mayayaman na naghulog lang ng hindi naman nila na kailangan. Surplus. Pero yung babaeng balo, genuine, ito lang yung kanya, piso. Kasi totoo. Pero yung mayaman, tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mayaman. Mamaya, tingnan nyo mamaya paghulog sa collection box, ha? Kasi yung mayaman, ano lang eh, di ba yung, sabi nga dito, pasikat lang. Para lang mapansin at masabi ng mga tao, uy, naghulog siya, nagbigay siya ng malaki. Para sa Diyos, hindi importante yung amount, yung halaga. Ang importante ay yung motivation. Ang importante ay yung nilalaman ng iyong puso kung bakit ka nagbigay. Yung pagiging totoo. Kaya yan, may humingi sa inyo, may humalapit sa inyo. Kaya niyan, hingi ng hingi habang nagmimisa tayo. Di ba? Unawain nyo lang ng konti, no? Di ba? Na magandang pagnilayan natin na mabuti. Kasi ang Diyos, kahit kailan, hindi naging madamot sa atin. Kaya nga, nung wala tayo, grabe yung pagluhod natin sa Diyos, paglapit natin kay San Jose, tulungan mo naman kami, payamanin mo naman kami, tumama kami sa loto, o kahit bingo man lang, tumama man lang. Kasi talagang, di ba, marubdob yung dalangin mo, yung dasal mo. Pero pag naipagkakaloob na, napakakuripot naman nating magbigay handog, magbigay tulong. Anong mangyayari sa atin yan? Kaya yung mga kolektora natin, malulungkot. Tingnan yung mga mukha. Tulog na. Sana po, no, mapagnilayan po natin, no, kung ano nangyayari sa akin. No? Bakit ako nagiging madamot? O kaya, bakit ako nagbibigay? Sa mga panahon ngayon, marami ang sinasabi, generous. Lalo na yung mga gustong tumakbo, magkaroon ng maiboto ng mga tao. At yung mga tao naman, pag binigyan ng 1,000, uy, napakabait niya. Kaya ganun, no? Pag binigyan ka lang ng 1,000, ang bait-bait na eh. Higit pa doon ang pupwede nila at dapat nilang ibinibigay. Baka nagugulat kayo, no? Father, unang-unang misa ng linggo. Pero maganda na sa atin muna, no? Sa sarili muna natin, na makita rin natin ang ating mga sarili kung gaano, kasi no,
sa natutunan ko din po, paano ba nasusukat yung pagiging generous, pagiging bukas palad, para masabi na talagang mabait ka. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabait ka naman. No? Sige nga. Tama, ayaw talaga maniwala. No? Hindi sa laki. No? Hindi sa laki ng ibinigay mo, kundi doon sa kung gaano kaliit ang itinira mo para sa sarili mo. Yun ang tunay na sukatan para masabing generous ang tao. Ulitin ko po, hindi nagdadamot o hindi madamot ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa atin. Kaya nga kahit mismong ang kanyang pinakamamahal na anak, ibinigay sa atin. Kaya ito din nawa ang mamana natin, ang matutunan natin. Ang tao din na hindi madamot, mas lalong pinagpapala ng Diyos. Amen?